Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry, tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Sa wakas ate, masayang-masayang niyakap ni Ella ang bagong dating na si Ate Ana. Mabilis na nagpa siyang umuwi ang kanyang kapatid nang lumabas ang resulta ng LET examination at pumasa siya. Noong mga nakaraang buwan ay halos hindi na nababanggit ni Ate Ana si Calvin kaya medyo lumuwag ang kanyang dibdib. Nabawasan ang kaba niya sa nalalapit na pag-aamin sa relasyon nila. Ang gusto nga ni Calvin ikasama ito sa pagtatapat sa kanya. Pero tumanggi si Ella. Siya muna magsasabi. Kailangan nilang mag-heart to heart talk ng kapatid. Kung magagalit man si Ate Ana niya, at least, hindi na yun makikita ni Calvin. Patpating teenager ka pa lang nung umalis ako. Ngayon, dalagan-dalaga ka na. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Ate Ana na maghiwalay sila. Marami akong pasalubong sa'yo. Ilang taon kong inipon ng mga yon. Sa bahay na kayo magkwentuhan. Naghihintay na yung service natin. Saway ng kanilang ina. Nagkangitian sila magkapatid. Saka sabay na naglakad. At niyakap ang kanilang ina. Iyon ang unang group hug nila pagkalipas ng mahabang panahon. Namiss ko lang yung live na pagtalak mo ma. Sabi ni Ate Ana kaya lalo sila nagkatawanan. Sa sasakyan na nila pinagpatuloy ang kwentuhan. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe. Pero hindi pa rin nababanggit ni Ate Ana si Calvin. Buhay na buhay ang pag-aasa sa dibdib ni Ella. Pero pagdating nila sa bahay, nandun si Calvin at naghihintay sa kanila. Sa pagkinang ng mga mata ng kapatid, alam niya nagkakaproblema siya. Calvin, malapad ang ngiti ni Ate Ana, bakas ang kaligayahan sa mukha. Pinili ni Ella na huwag na magkomento. Na magkatinginan sila ni Calvin, ay agad itong umiti. Hindi niya iyon ginantihan. Sinabi niya sa lalaki na sa araw na yon darating si Ate Ana. Pero hindi siya nagsabing kailangan doon pumunta ang binata. Calvin, tuloy ka muna. Imbita ng mama niya. Si Calvin pa ang nagbitbit ng gamit ni Ate Ana. Papasok sa loob ng bahay. Kasabay rin nila itong maghapunan. Walang tigil ang ate niya sa pag-interview kay Calvin tungkol sa buhay nito kasama mga San Lucas. Nakikinig lang si Ella sa dalawa pero wala siyang naiintindihan. Sa isip ay sinesermonan na niya si Calvin. Iniisip ba nito na sa gabing yun sila magtatapat sa kanyang kapatid? Hindi ba kaya maghintay ni Calvin kahit ilang araw lang? Napabuntong hininga siya. Ella, may problema ka ba? Baling sa kanya ng Ate Ana niya. Kanina ka pa walang hibo. Ngayon naman bumubuntong hininga ka pa. Pilit siyang umiti, saka umiling. Nang mapatingin kay Calvin pasimple niya itong inirapan. Ilang oras itong nanatili pa roon bago nagpaalam. Ihatid ko na si Calvin sa labas. Presenta niya. Mabuti na lang at pumayag yung ate niya. Ingat Calvin. Salamat. Natutuwa ako nakabalik ka na. Sabi naman ni Calvin kay ate niya. Isang matamis na ngiti lang ay sinagot ng ate niya. Paglabas ng bahay ay agad na tinaasan ni Ella ng kilay si Calvin. Ano to? Bakit ka nagpunta dito? Huwag mong sabihin iniisip mo ngayon din magtatapat tayo kay ate. Gusto ko lang kumustahin yung ate mo. Giit ni Calvin. Gusto ko lang ding makita kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita ako. Pero mas nabigla ako sa reaksyon mo. Ano? Natutuwa ka na ba ngayong napatunayan mong gusto ka pa rin niya? Inis pa ring tanong ni Ella. Tiningnan siya ni Calvin na parang hindi ito makapaniwala sa kanya sabay iling. You know sometimes you're impossible. Disappointed nitong sabi saka sumakay sa motor. Lalo na nag-init ang ulo ni Ella. Okay, edi maghanap ka na lang ng iba. Nabigla lang din siya. May mga pagkakataon na nag-aaway sila. Hindi naman iyon mawawala pero ngayon lang siya nakapagsalita ng ganoon. Nagbuga ng hangin si Calvin. Lalong sumama ang muka. Pagkasuot ng helmet pinatakbo nito ang motorsiklo at hindi na nagawang magpaalam sa kanya. Napapalatak siya. It would have been better if he just told him how angry he was. Hindi yung ganoon na basta na lamang siyang lalayasan. Pero sumobra din yata talaga siya. Nag-umpisa ang lahat ng inis niya sa pagpunta ni Calvin sa kanila ng gabing iyon. Hindi lang sila talaga nagkaparamdaman. Humingi si Ella ng malalim na paliwanag kung bakit nagawa niya yon. Sabay hinga ng malalim bago bumalik sa loob ng bahay.
Ngiti ang isinalubong sa kanya ng ate Ana sa salas. Ella, eto na nga mga pasalubong mo. Halos isang maleta yata ang pasalubong ng kapatid para sa kanya, pero wala siyang makitang excitement sa dibdib. Guilt lang ang meron doon. Salamat ate. She faked a smile. Yung mga chocolate, iniref na ni mama. Kumuha ka na lang ng kahit na anong gusto mo. She wanted to tell her sister to stop being so nice and thoughtful. Lalo kasing bumibigat ang kanyang dibdib. Naglambing si ate Ana at gustong matulog sa kanyang kwarto. Namiss daw kasi nito ang pagkasama nila. Ate, may ikukwento ako sa'yo. Ano yun? Inayos muna ni Ella ang pagkakahiga sa kama bago nagsalita. May kaibigan ako. Si Kay. Hindi mo nakilala yun kasi nung college ko naging kaklase. Simula nito. O anong meron sa kanya? May boyfriend kasi si Kay. Kaso yung boyfriend niya, gusto rin ng ate niya. Pinigilan naman ni Kay yung nararamdaman niya kaso mahal talaga niya yung lalaki. Siyempre, embento lang niya yon. O ngayon, hindi pa sinasabi ni Kay sa ate niya yung totoo. Nagdadalawang isip siya kasi ayaw niyang saktan yung ate niya. Mahal ba talaga ni Kay yung boyfriend niya? Nag-isip kunwari si Ella. Oo, mahal din niya ang ate niya. Oo naman, ate. Bakit niya ginawa yung lalaking gusto ng ate niya? Siyempre masasaktan yung ate niya. Hindi naman niya ine-expect na matutuwa yung ate niya kapag nalaman niya yung totoo, hindi ba? Pansamantalang natigilan si Ella. Sinasabi ko nga rin sa kanya yon. Sabi niya nang makabawi. Tumango ito. I hope it will never happen to us. Ayoko magkasamaan tayo ng loob dahil lang sa lalaki. Sa loob-loob ni Ella ay hihimatayin na siya. Paano na? Paano na siya aamin ngayon? Siya nga pala, Ella, may pasalubong ako kay Calvin. Paano ko kaya yun mabibigay sa kanya? Saan ba siya nagtatrabaho? Ella cleared her throat. Sobrang sikip na ng kanyang dibdib. Nandito lang siya sa Manila. Ate, ibibigay ko na lang sa kanya yung number mo. Ikaw na lang ang tumawag. Noong nakaraang buwan natapos yung project nila sa Cebu. Noon lang din nila totoong nasulit ang pagiging mag-boyfriend dahil graduate na sila sa LDR. Sa loob ng isang taon, kontento na sila sa pagkikita minsan sa isang linggo. Text at tawag lang ang ginagawa nila para mga teenager. Noong nakaraang buwan lang, pagkatapos, heto na ang kanyang kapatid. Gusto niyang iumpog ang noo sa headboard ng kama. Kumusta ang pagkikita niyo ate? Kulang sa emosyon tanong ni Ella kay Calvin. Nagkita sila pagkatapos niya mag-apply sa isang public high school. Hindi pa rin sila okay. Hindi nga niya tinag si Calvin na nagdaang gabi para magpa-good night. Okay lang, matipid nitong sagot. Inirapan niya ito. You're so childish. Bata pa naman talaga ako. Nakataas ang isang kilay niyang sagot. Napapalatak si Calvin pero nakangiti na. Hindi ko na alam kung paano ko papakikisamahan kapag ganyan yung ugali mo. Di, maghanap na lang ako ng iba. Tuloy nito sa sasabihin niya. Hindi. Bakit ba pinangungunahan mo ako? Kung ganon, anong sasabihin mo? Di magtiis ka. Kailangan mo kong pagtiyagaan. Tinawanan lang niya walang hiya. Okay na sila pagkatapos makaubos ng isang tasa ng kape. Naniniwala siya na kailangan ng mahabang pasensya sa isang relasyon. Mabuti na lang at marami iyon. At marami na yun ang boyfriend niya. Kung hindi, matagal na siya nitong iniwan. Aaminin naman ni Ella na nangangapa pa siya. Si Calvin kasi ang kanyang first boyfriend. She couldn't even deal with her own feelings. Iba na kasi. Nung magkaibigan lang sila, kaya niyang i-share ang lahat dito. Kaya niyang sabihin kahit ang mga bagay na hindi maganda. Everything changed when they became couple. Pinifilter na ni Ella mga sasabihin. Hindi na rin niya basta masabi na may hindi siya gusto sa ginagawa ni Calvin. Palagi rin niya sinusubukang ipakita ang maganda lang sa kanyang pagkatao na lagi ring nauuwi sa kapalpakan. Kahit ano ang gawin niya, madalas pa rin ang tampuhan. Pakiramdam ni Ella ay tumataas ang kanyang pride na maging sila ni Calvin. Dati wala siyang pakialam kahit siya unang mag-sorry. Ngayon, hindi na ganoon. Patigasan sila at palagi niyang napapatunayang mas matigas siya. Noon lang din naging ganoon ka-insecure si Ella sa buong buhay niya. Hindi na nga siya nakikipagkita ngayon kay Calvin na hindi man lang na sasayaran ng face powder ang kanyang mukha. When we're going to tell her,
Tanong ni Calvin. Hahanap muna ako ng tiyempo. May plano ka ba talagang sabihin sa kanya? Aren't you tired of hiding? Hanggang kailan tayo magkikita ng patago? Kailan kita madadalaw sa bahay niyo bilang boyfriend mo? Inip na tanong nito. Mukhang magsisimula sila ng bagong pagtatalo. Huwag mo naman akong i-pressure. Hindi ko gustong magtago. Pero intindihin mo naman ako. Kahapon lang dumating si ate oh. Hindi ko sinasabing aminin na natin ngayon. Gusto ko lang malaman kung may plano ka ba talagang sabihin sa kanya. Kung meron, kailan, ilang araw pa, ilang linggo, ilang buwan. Ang labo mo naman eh. Ikaw ang malabo, Ella. Ilang beses na kitang kinukumbinsing umamin na tayo. Sa tingin mo ba may magbabago kung sasabihin natin sa kanya ang lahat? Ngayon o sa susunod na taon? Masasaktan pa rin siya. She would still feel betrayed. At habang pinatatagal mo, mas pinapalala mo lang. Pinili na natin to. Bakit hindi pa natin panindigan? Kung para sa'yo, madaling manakit ng kapatid, sa akin hindi. Huminga ng malalim si Calvin. Pareho na silang nabibisit. Kailan kaya ako mauuna sa listahan mo? You're so unfair. Ako na lang ang palaging lumalaban para sa'yo. Sinusumbatan mo ba ako? Hindi. Siguro, Ella, kailangan mo munang intindihin yung damdamin mo. Magkita na lang tayo kung sigurado ka na talagang mahal mo ako. Are you breaking up with me? Kinakabahan niyang tanong. Kung iyan ang pagkakaintindi mo. Tumango ito. Bakit pakiramdam ko pinapipili mo ako sa inyong dalawa ni ate? Masama ang loob na tanong nito. Hindi ako nangangahas na gawin yun, Ella. Dahil alam ko namang hindi ako yung pipiliin mo. Akala ko pinili mo na ako. Pero hindi naman talaga. Pinili mo lang pakawalan yung damdamin mo. Pero hindi mo na rin naman ako pinaglalaban. Sa isang resto bar natagpuan ni Ella ang sarili pagkatapos ng pag-uusap nila ni Calvin. Hindi na siya magkandotuto sa pagdating ng kapatid. Dinagdagan pa yon ni Calvin. She had made her feel bad for him. Wala pa ba talaga siyang napapatunayan pagdating sa pag-ibig niya rito? Nagawa na nga niyang traidorin ng ate Ana niya. Para kay Calvin. Pero parang kulang pa yun para sa binata. Ano ba naman ang ilang panahon pa? Hindi pa nag-e-enjoy ang kanyang kapatid sa pagbabalik sa bansa. Sisirain na ba niya ang mood nito? Tulalang tinungga niya ang beer sa kanyang harap. Ella? Napaiktad si Ella nang may tumawag sa kanyang pangalan. Matipid siyang umiti na makita si Adam, pinsan ni Calvin. Ilang beses na rin niya nakasalamuha ang lalaki dahil kay Calvin. Alam ng mga pinsan nitong may relasyon sila ni Calvin. Sa kanyang pamilya lang talaga sila naglilihim. Adam, pati niya sa lalaki. Ang aga mong uminom, si Calvin. She shrugged. LQ? He broke up with me. Sagot niya sabay ngiti ng mapait. Mukhang nagulat si Adam. Naupo ito sa tapat niya. Talaga? Total alam naman ni Adam ang sitwasyon. Sinabi na rin ni Ella ang problema. Ganyan naman minsan sa pag-ibig, hindi ba? Sabi ni Adam. May nasasaktan talaga. May nagsasakripisyo. May umiiyak. Bago ka sumaya, it's either masasaktan ka or mananakit ka ng iba. Naiintindihan ko rin si Calvin. May point siya. Kahit kailan mo sabihin sa ate mo yung totoo, may mababago ba? Masasaktan mo pa rin siya. Hindi nakasagot si Ella. Tinungga na lang ang beer. Hindi nagtagal ay iniwan din siya ni Adam. Ito pala ang may-ari ng resto bar. Mas naging kampante siyang uminom dahil sa kaalamang iyon. Ella, tama na. Sobrang dami na nainom mo. Tatawagan ko si Calvin. Ipapahatid kita sa inyo. Sabi nito. Sakalang napansin ni Ella na madilim na pala sa labas. Tirik pa ang araw nang pumasok siya sa resto bar na iyon. Wag na. Nakangiting pigil niya kay Adam. Magte-taxi na lang ako. Tumayo na siya para umuwi. Sa awa ng Diyos ay hindi naman siya nagpasuray-suray kahit medyo hilo na. Papara na siya ng taxi nang may isang kotseng huminto sa kanyang harap. Si Adam ang driver nun. Ihahatid na kita. Sige na nga. Natatawa niyang sagot. Hindi niya alam kung ano ang nakakatawa. Basta natatawa lang siya. Epekto na iyon ng beer. Well, at least she felt happy for a while. Harapin mo yung problema, Ella. Huwag mong parusahan yung atay mo. Payo ni Adam. Lalo siyang natawa. Magsabi na kaya ako kay ate ngayon. Ngayon? Matulog ka na lang muna. Lasing ka na eh. Hindi ako lasing. Diretso pa nga ako magsalita. Nahihilo lang ako at medyo inaantok pero malakas ang loob ko ngayon.
Tama, sasabihin ko na kay ate. Wala nang urungan. Tumawa si Adam. Sana lang pagising mo bukas may buhok ka pa. Sabay silang humalakhak.